Ito mga idol, ito po yung bago po na gamit na gold locator na gawa po natin sa ano po, sa mga oras na ito. Ito po na ano lang po ko ito na mas madali. Ito po yung pinakamadaling gawin at pinakamadaling gagayahin po na gold locator. Wala po kayong ibang ano po dito. Tulad nito, i-try po natin ito. Ano po, paki-subscribe naman po sa ating YouTube channel. Paki-like, paki-share at paki-click na sa notification bell para updated kayo sa mga bago pa nating video mga idol. Ito po, i-try po natin dito kung ano ba ka-accurate po itong gamit po natin. Then pagkatapos dito sa may bandang likuran lang po, sa ano na, ang kapitbahay lang po ito. Try po natin ito sa may bakuran po nila. May ano po, may malaking bato po dito at yan po nakikita po natin dito. Yung ano po, ayun po, may kunti na po siyang kuan, lagay po natin dito. Ayun po. Yun po ang ano po niya, kilos. Ibig sabihin po may na ano po siya dito sa bandang gitna na po sa nilalagyan po natin. Ayun po mga idol, daghang maraming salamat po. Una pong gagawin po natin dito mga idol, kukuha tayo ng ano po dito mula sa circuit ng ano po ito na nakuha po natin dito. Ayan po, sira na po ito. At yung kukunin po natin dito yung small na transformer, parang transformer na po ito. Yun ang gagawin po natin na yun sensor sa may bandang dulo ng range po natin. Ito po stainless lang po ito, stainless rod po na kinaano po natin, binaluktot po natin, din kukuha tayo ng magnet. Yan, magnet po yan ha. Ayan o, nakadikit po yan sa kutsilyo. Ayan, isa po yung legit na magnet. Then pagkatapos ilagay po natin yung sa likod. Sa may bandang likuran na po ito ng range natin, ilagay po yung ano po natin, magnet. Then pagkatapos kukuha tayo ito. Isa na po itong ano, parang gamit lang po sa gawin po nating handle. At may mga bearing po natin na 606. Diyan na po, diyan makalagay. Then pagkatapos mga idol, ito po is pure aluminum po ito. Parang ano po na round aluminum, nakuha lang po natin yan sa ano, mga junk shop. Ayan po, pure aluminum po yan. Then pagkatapos may dalawa po tayong cable tie at isang PVC pipe para lagayin po natin sa bearing po natin. Ayan po, dyan po makalagay po yung bearing. Ayan po, unang gagawin po natin dito, tatanggalin po natin itong parang transformer, malit na transformer mula po sa circuit. Tatanggalin po natin, babaklasin po natin ito. Kailangan po hindi po siya mabasag, hindi po maputol po yung mga naka-rewind po sa kanya. Sa ilalim na po yung kukunin po natin din pagkatapos ano. Ayan po, medyo mahirap ayan po, okay lang po na naputol po yung mga ano po niya, join. Ayan po, okay lang po yun. Importante na hindi po nabasag at naputol-putol po yung naka-rewind po niya dito. Ito lang po yung gagamitin natin. Then pagkatapos susunod po natin dito, ilagay na po natin ito. Unang ilagay po natin yung parang sensor po natin. Yan, dito sa may bandang dulo. Ito po yung nakabaluktot po yung dulo po natin. Ayan. Dito po sa may nakabaluktot na range ng stainless range po natin. Ayan po. Dito po yung nakalagay. Kailangan po nakaharap po yung ano po niya dito sa may bandang likuran. Ganyan lang po. Hindi po kailangan nakatungtong o nakapatong lang po siya sa bandang ibabaw. Tulad ng pagano natin mamaya, gagawin tayo ng stick do para pang dikit po natin dito. Then pagkatapos idikit natin dito, ayan, kabila naman. Kailangan po na nakadikit para hindi po malaglag po yung linagay po natin na sensor sa may bandang dulo ng range po natin. Ayan, dyan po sa may kabila. Ayan po. Then dito naman sa kabila, kailangan po ano po, kay
para hindi po basta-basta malaglag po yung sensor po natin sa may bandang dulo ng range po natin. Ayan po, natapos na po. Then pagkatapos ganyan po, kailangan po nakatungtong po siya sa may bandang dulo ha. Ayan po. Then pagkatapos ilagay po natin tong PVC natin na panglagayan po ng bearing. Ayan po, na parang nakakanal na po dyan sa may bandang kilid para lagay na po ng dyan po makadaan po yung stainless rod po natin dyan sa may kanal. Ayan po. At kailangan po nakaganyan po siya, oh. Ganyan. Pag mag-adjust, ganyan po pag-adjust. Then pagkatapos ilagay po natin bandang likuran po yung magnet po natin. Napakadaling gaya-gayahan na po itong mga idol ha. Then lagyan na po natin ng tali ng ano po, cable tie. Dalawang cable tie po ang gagamitin bawat side po niya para hindi po siya basta-basta malaglag. Hindi naman po ito malaglag na masyado kasi po nakadikit po ito, magnet po ito. Dito sa may bandang likuran lang po siya ito ilagay po na itong magnet na to. Ulit po, hindi po basta-basta malaglag po kasi magnet naman ito, nakadikit lang po ito sa stainless range po natin, o rod po natin. Ayan po. Kailangan po na mahigpitan po natin yung pagkatali ng cable tie po natin para pag naglakad po tayo, hindi po to yung bit-bit lang po natin to, hindi po to basta-basta malaglag. Ayan po. Ito wala pong masyadong gasto po nga ano po natin dito sa tungkol sa pira o money. Ano lang po, ito lahat po nakuha lang po natin sa mga junk shop. Wala po tayong binili po dito. Ayan po. Ito ay pa-adjust lang po ito mga idol. Ito yung lagay niya. Ganyan lang po. Then pagkatapos itong ilagay po natin dito sa may gitna. May butas na po itong ano po natin. Ayan po. Ayan po. May butas na po ito. Ayan, butas na po yan sa may gitna. Gitna po yan. Then pagkatapos dito sa may bandang likuran, dito natin ipasok po yung dulo. Ayan. Kailangan po sa may bandang ibabaw. Ayan po. Dito sa may bandang ibabaw, dito po naka po. Ayan po. Tingnan nyo. Pinasok lang po natin. Higpitan na po natin ng konti para po hindi po Then pagkatapos dito sa may bandang ibabaw, dito na po natin ilagay po yung natin. Ilagay muna natin yung bearing dito sa PVC pipe po natin para mas madali lang po ipasok. Ayan, PVC pipe po yan. Pasok po natin dyan. Kailangan po pantay na pagkapasok, hindi po magka bungkol-bungkol po yung ikot niya. Pantay po natin. Ayan po. Then pagkatapos i-adjust na. Pag ganyan na, depende po sa inyo kung pag-adjust niyo. Pasok natin dito. Ayan po. Ayan. Ayan, pumasok. Ayan po, nakapasok na po. Then pagkatapos ganyan na po, ayan kailangan po paghawak po dito, ganyan po. Lang po nyo lalim yung kamay natin po para hindi po po yung range natin. Plastaran na natin ulit. Para mas po siya.
Ayan po. Ganyan na po yung ikot niya. Pag may nadit na ano po siya. Ayan. Ganyan yung paghawak po niya. Kailangan po yung kamay po natin nandyan po sa ilalim. Para po yung ano po, rinse niya hindi po maano dito. Kailangan po yung rinse niya hindi po basta-basta maka ano po dito sa kamay natin nakadi. Ayun po. Kailangan po hindi diyan maka usapan pa maka bisaya pa makapahid na. Diyan, ilagay natin diyan sa ilalim. Pag maglukit na po tayo, kailangan dalawang kamay po para po pantay. Ayan po. Pag dalawang kamay po yung ginagamit natin, yan po ang kilos niya, hindi po basta-basta na kan ano kasi pantay po yung paghawak natin sa dalawang kamay po natin diyan. Ayan po. Okay, ganyan na po mga idol. Ulit po. Ganyan po. Ayan. Ano po natin. Ulit po, ito po is stainless rod din. Pagkatapos may lagay po natin ito sa may bandang likuran at sa may bandang dulo. At ito po yung ulit po. Ito, isa po itong aluminum. No? Nakuha lang po natin ito sa tulad na sinabi ko kanina. Pag maghawak kayo, ganyan lang po sa ilalim. Yung kamay natin yan. Ganyan po. Then pagkatapos ilagay natin dito sa may bandang ibabaw yung rinse po natin. Ayan. Kailangan po hindi maalog po yung rinse po natin. Kailangan po pantay po yung pag ano niya. Itulak niyo yung pababa para mahigpit po yung pagkano ng bearing sa may bandang dulo ng ano po natin. Round aluminum po natin yan. Ayan. Ganyan po mga idol. Okay na po yung mga idol. Okay ulit po. Maraming salamat po. Choy TV. Paki-like, paki-share, paki-click sa notification.